Councilor Consihal Victor Mosquera Padrilla para sa 5th episode ng ating talakayan sa Sangguniang 2026. Of course, atin sa atin ang the most beautiful Vice Mayor in the entire Philippine Archipelago. Any objection? Honorable Vice Mayor, Honorable Attorney Maria Teresa Daribas Constantino, kasama ng ating 16th Municipal Council upang pag-usapan ang mga napapanahon at naipasabatas ng ating 16th Municipal Council. Vice, would you like to give our audience an opening remark or message? Wala naman. I just want to greet all the women out there. Happy Women's Month sa buwan ng March. Thank you po sa lahat din ng mga kaalyado ng mga kababaihan. And thank you, Babatas na Vice Mayor Tasa. Kasama natin ngayon ang ating author ng ating pag-uusapan tungkol ito sa naipasambatas ng 16th Municipal Council, Ordinance Number 2025-262-16, also known as Energy Conservation and Efficiency Ordinance of the Municipality of Malungon 2025, authored by no less than the Honorable Kabatas na Honorable Mark Henson Villarreal. And this afternoon, we have very special guest councilors in the person of our Kabatas na Honorable Erwin Asgapo, right? And of course, on my right also, our special guest councilor, the Honorable Sweetly Migalang Lagverder, the President of Liga ng mga Barangay in the Municipality of Malungon. And we have very special guests this afternoon, ang ating napakagandang Operation Manager ng Department of Interior and Local Government dito sa province of Sarangani. Taga-atong din ang pinakagwapa natin nga Ma'am Annalyn Estusia. Our outcome manager. Ma'am, welcome to the Talakayan. Would you like to greet our listeners, our followers of the Talakayan sa Sangguniang? Magandang hapon or good afternoon sa lahat. This is Women's Month. Empowerment. Equal tayo dito. 1, 2, 3. Balanse. Balanse ang ating talakayan. Congratulations for this ordinance. No timing kayo ni siya. We have Middle East tension. So, kung may tension doon, ano implications? Taas ang crudo, ang gasolina. So, timing yun yan sa energy conservation ordinance. Thank you so much, Kabatas na mga Thank you. Annalyn. Of course, sabi nga ni kabayan natin Ernie Baron, kung may knowledge, may power. Kung may power, may knowledge. Pero ngayong hapon, ibang power yung pag-uusapan natin. And of course, the first question coming from the author himself, what inspired the Sangguniang Bayan to pass this Energy Conservation and Efficiency Ordinance of 2025? Kabatas, ang Sangguniang Bayan ipasa o ordinance tungod kay sa padayon nga pagsaka sa presyo sa kuryente o sa pagtaas sa demand sa paggamit sa elektrisidad. O kinahanglan po nato protektahan ang atong environment tungod sa effects sa climate change. O based sa atong Republic Act No. 11-285 o ang Energy Efficiency and Conservation Act, nagaingon sa tanan LGU sa nasod na kinahanglan magpatuman ta o programa, polisiya para sa pagpaminos sa pagkonsumo sa kuryente, Kabatas. What is the importance for an LGU like the municipality of Malungon to institutionalize their energy saving practices program instead of relying solely on voluntary compliances? Importante yun siya, Kabatas, na ma-institutionalize para natay klaro mga guidelines na sundon ang opisina sa gobyerno, barangay, mga negosyo o ang mga matag panimalay. Pinaagi sa proper monitoring, Kabatas, makita nato ang progreso o epekto sa programa nga atong gihimo kung saan pagtipid sa enerhiya sa kuryente. O kinahanglan po nga na accountability para masamtan sa tanan nga na responsibilidad tanan nga sektor sa komunidad o masiguro na consistent o long-term ang partisipasyon sa tanan. Usa pa, bisan pa man mag-ilis-ilis ang leadership, ang programa magpadayon gyapon kay gihimo na nato siyang ordinance. Dili pareho sa voluntaryo nga walay kasiguraduhan nga mutuman ang tanan, Kabatas.
That is why Yes, sir. there is a need for municipal officials and government employees to be the role model in implementing any policy or measures enacted and approved by the municipality. That is why my next question, Kabatas na Vice Mayor Tessa, goes to our Kabatas na Cons. Erwin Sra. Why must municipal offices should be the lead example in the conservation of energy? Thank you, Kabatas. Mayang hapon sa mga followers. And of course, may respect to all Vice Mayor, atong bisita from EILG. Ang atong ordinance, pinaka-main nga purpose nga nung kinahanglan nato i-promote ang conservation. Kung ang atong gobyerno sa Malungon nag-promote energy conservation, pero ang atong mga opisina, hindi municipality nagpasagad ka, wala tagasunod sa pag-preserve o pag-conserve sa atong mga energy, ang mensahe diya, wala tayo kredibilidad sa atong mga katawan. Hindi tayo matuhuan. We are not reliable, we are not honest, we are not believable. So for that, planti mo kundi siya na we will build public trust by leading example kung mga katawan. Ay, ang pag-save sa energy, also saving public money. Ganda yung sinabi ni Consehal Asgapo, emphasis dun sa phrase na saving energy equals saving public money. Natin gusto nga masayang ang kwartas ang katauhan at magamit pa din dapat ina sa mas mga may tumumpa nga serbisyo sa isa kanang pagkanan. Of course, that is the perfect example of the adage that goes, public office is a public trust. Exactly. Yeah. But to be more specific, Kabatas na Cons. Erwin, kasi in layman's term, we're talking about conservation of energy. In a very specific example, like for example, in a government establishment, meron tayong ginagamit na traditional new yellow bulb. Can you talk us more about the advantages of shifting from the conventional into modern? Yung LED kasi ngayon, yun ang bagong technology. So, yung LED technology as study, 75 to 80% yung less electricity niya. But they are the same brightness. So, mas pabor yung LED bulb kaysa conventional bulb. So, under this ordinance, there is the provision for the creation of a committee, and that is called the Malungon Energy Conservation Committee. So how can this committee help to better implement said ordinance, particularly on monitoring and evaluation? Parang body na siya ba, monitor how to become an effective implementation. The body, through these policies, fair policies, combine na ito na siya. No? Tapos natin strong accountability system. That every month there is that report coming from its offices. So, mamonitor din na ito, maintain na reporting. So that is one of the function of that committee. Not only in the premises of the LG offices and departments, we have 31 barangays and also we also have different schools. And we are fortunate enough that we have the presence of our Liga ng mga barangay president. What responsibilities do barangays have under this ordinance? And what role does public awareness and information education campaign play a vital role in the success of the ordinance? Good afternoon, everyone. Happy Women's Month, mga guys and mga ladies. Under pursuant to Section 8 of our ordinance in Kabatas, no, nag-specify dira nga dapat ang barangay mag-create of barangay energy conservation team under barangay council, and of course ang barangay ang magpabalong sa katawhan sa ilang nasakupan para mas mapasabot nila kung unsa bagyod ka-importante nga mag-save ka o kuryente. Parehas sa giniingon nato kanina before the show, maunang na ay brownout kay tungod dili na makaya sa ato ang electric current ang ginakonsumo na sa katawhan. And of course, ang barangay shall encourage tree planting, which is gihimo na po sa atong mga barangays. Naganaan na tayo na activity of tree planting activity, green open spaces, and natural cooling designs. Ato ni encourage no during barangay anniversary or during panagtapok sa barangay. Importante kaayo ang role sa barangay kay tungod mas mapasabot nila og tarong unsa bagyod ka importante nga mag-save ta sa ato ang ginagamit nga enerhiya. Okay, thank you so much. Kabatas na Annalyn Lucille. Kabatas ka na rin. Thank you for sa, the sa kadaghan sa inyong memorandum circulars. Kabatas talaga. Of course, from the perspective naman ng DILG being our agent implementation of all the policy and
enacted by the Sangguniang Bayan or the LGU, how important is it for local government unit like the municipality of Malungon to institutionalize energy conservation through a formal ordinance like this one? Ang pagkuan ninyo, paghimuan ng ordinance, i-localize nila itong Republic Act 11285. So meaning, broad mo na ang framework sa kanang mga batas. So, i-translate ninyo into unique demand sa LGU Manila. So, naano siya sa konteksto ninyo kung paano ninyo siya i-implement kanina batas. So, as mentioned ni Puro Barangay, tapos ni Konsihal Asgapo at Konsihal Pinarian, mas madali maintindihan sa tao ang importansya sa pag-conserve sa energy. Kaya katong dimension ni Vice, katong sa mga accountability na air cost savings. So, mag-redirect yun ninyo ang inyong savings into more delivery sa services. Kanina balaod po, nag-empower niya siya sa inyo. So, di lang siya for compliance ha. It's also empowering kay with the establishment of your committee. Municipal So, energy conservation. makauna-una din mo ang mga pamahagi kung paano yun maka-conserve o enerhiya sa inyong municipio. You have made mention in your introductory speech about the conservation of fuel. Can you give us heads up about the particular concern with regards also to the provision of Republic Act 11285? Sa circular din ng DILG, because the local government units, particularly ang Sangguniang Bayan, hindi naman kita pwede na maglabaw pa sa kung ano ang nakasaad sa local government code. So under the local government code, kung para ini sa general welfare, sa aton nga katawhan pagparte, sa aton nga trabaho, particularly ang paghimo sa padaon, then we may legislate laws no, nga haong sa aton nga lugar. Naglabi pa kung may ara pa din sa pagduso sa DILG na nagatanaw or nag-supervise sa trabaho sa mga local government. So, namin siya nga mabatian din mismo natin kay Ma'am Doseo kung ano dapat mabalaan man sa aton nga mga viewers sa talakayan regarding sa fuel consumption nga nakasulod po sa aton nga munisipyo. Kung tanaw natin dito sa mga definition of terms, even there is sa inyong ordinance na ang energy conservation inyo means reduction of energy consumption through efficient practices. So, kung mag-mention pa about energy, it does not mean na electricity lang. At yan siya ang fuel. Ang electricity is affected by any increase sa fuel. Kaya ang iba powered by ano man siya. The ordinance will be kapag yan na ito broadly stated. Para tagaan ko na ito si Mayor. Paano siya mag-strategize na ma-implement. So maybe ma-appeal kung part siya sa ano ng committee, itong Malungon Energy Conservation Committee, na i-comply na din paghimo sa local energy efficiency and conservation plan. So masunod na siya kay siyempre, kung gusto ka makakonserve sa energy, gano'n po nato atong fuel consumption, i-monitor. So part siya dito sa plan, as simple as kuha na lang yun na maintenance sa mga vehicle. Yes. Kaya kung guba ang aircon sa vehicle, paspas ang consumption, or even very simple as kani, although na-setting yung temperature, pero kung may plan na kamo, pa-schedule na itong regular na check-up sa mga equipment. Yun na rin siya palaluman sa inyong plan, na in which required ka muna mag-submit. So, timing din ang inyong kuan kayo for sure panulan. Very timely ang Timely ordinance. din siya sa inyong ordinance. Thank you, Ma'am. Thank you, ma'am. Of course, this ordinance will not only use government facilities natin, but also the community has a greater role din. Kaya nasabi mo, it should be transmitted to the barangay and the community. My next question, Kabatas, is back to our legal president. So how can schools and commercial establishments actively support this energy initiative, and how can community-based programs strengthen compliance at the household level naman? Schools and commercial establishment kabatas are covered under Section 3 of the ordinance and are expected to actively adopt energy saving measures. Of course, sa atong mga eskwelahan, kinahanglan nila na suportahan ng inisyatibo. Ilisan ang mga traditional light bulbs dito sa LED bulbs, and of course, ensuring na ang ilahang mga suga, electric fan, and air conditioning
is naka-off kung wala na ginagamit, and gina-encourage ko na to ang mga schools to install solar panels. And of course, by educating the students, no? Pag-educate sa atong kabatanunan kung unsa ka importante gyud ang pag-preserve o pag-conserve of energy para madala kani sa mga bata paadto sa ilahang panimalay. And for our commercial establishment, sundon nila ang Department of Energy labeled energy efficient appliances kung ginarekomenda gyud sa atong Department of Energy, practicing proper temperature para sa giingon ni Ma'am Bing ganina nga dapat ang aircon paglamig na babalik na siya into 24 degrees ang atong mga ginagamit nga aircon, and of course ato pong i-encourage ang atong commercial nga mag-install ng mga solar panels. In short, kabatas, no, community-based programs turns into compliances into a collective movement where households are not tend to comply but are inspired to actively support the energy initiative. Masabtan o makitaan sa katawhan kung unsa gyud ang magiging epekto when we conserve energy. Exactly, kabatas. Kasi ang malumon nakilala nga nagahimo sa trabaho, not just for mere compliance. We understand that each of us, from the barangay to the municipality, hopefully paakyat ng probinsya, ang aton nga standard is always beyond compliance. Yeah. So, even sa simple nga pag-adapt, kag pag-legislate sa sining nga ordinansa, kung tanawon mo, pagpasa sini sang sangguniang bayan, no, kasimple nga ordinance, pero dako ang epekto. Kay hindi lang pamilya ang maapektuhan, kundi yung buong munisipyo natin. Kaya taning madumduman sa bawat barangay, lagi pa ang mga commercial establishments, ang mga suggestions po niya nahambal sa aton ng legal president. Thank you, kabatas na Mayor Teresa, Vice Mayor Teresa. So, you mentioned kabatas about the solar panel or solar energy. How does it contribute to strengthen the sustainable development program of the municipality in terms of energy conservation? Kabatas promoting renewable energy, especially solar power, is important for Malunong's long-term development because it supports, ginasuportahan kini sa Republic Act No. 11285. Gina-strength niya ang atong energy security kaya sa diingon ganina ni Consejal Erwin, ma-reduce ang long-term electricity cost, no? Mas mapagamay ang atong bayronon, mas para sa diingon ni Ma'am Bing sa iyo ganina, mas magamit pa nato ang kwarta sa ubang proyekto sa gobyerno. And of course, kabatas, ginaprotektahan niya ang atong environment while supporting sustainable growth. Yeah. Thank you so much, kabatas. Going back to our special guest, pinagkakabahan nato na DILG representative. Talipay ba yan kabatas? Kaya, bisan pa man ka sa ako sa iyang schedule, pero napi magkaroon sa talakayan, pareha sa itong nagligad ng episode niya, Arakod si Menro. Yeah. So it's really a good piece of conversation. Amen. Nga, from the legislation to the execution, may natulay nga mga classes sa wisdom. Yes. So sa karon ang DILG na gyud ang aton nga kaupod naman sa sini nga episode kay halin sa barangay nga bago lang naghambal si ABC President Lagarder, and then kita diri sa munisipyo may arap po dito tulay pakadto sa national government through one sa inyo. So ina nga mga pasipsip mabayad na no kay ara na. In fact, before the outset of our talakayan, marami na siya na-implement dito sa office mo pala ng Mayor na energy conservation Gusto na lang practices. silabot siya kay Okay. para ma-address natin kung may ginagawa di-address. Yes, ma'am, kabatas na ma'am Anamira. Of course, as an LGU in the region, sometimes we need inspiration. In your experience, what's best practices from other LGUs can Malungon adapt to successfully implement its energy conservation program? Pareha ninyo rin siya na LGU, SGLG awardee, ang Tacorong City. I-mention ko lang, dito sa Republic Act 1185, may to siya portion na itong mag-incentivize. Yes, yes. So, ang Tacorong, isa siya sa LGU na natagaan ng Energy Efficiency Excellence Award. Nag-achieve siya ng 98 or 5-star rating from Department of Energy. Wow. In 2023 for its outstanding energy efficiency practices. Simple lang ginahimo na ninyo ni nag-install ng solar powered na mga street lights. Tapos yung aircon give na temperature na 25 ang settings. So may mga audits sila sa ilang conservation programs.
Pero ang pinaka-best practice nila is the designation of Energy Conservation Officer. So kamo may council committee. Our committee. So, syempre ang committee, paano na ang chair by the mayor. So, i-consider na ito nakabisi ni mayor ha. So, mas okay din siya kung may focal May person focal or person. may tao siya. Siya ang tigtanaw mag-invert, simple na inventory sa mga lights. Yes. Ay kung guba na, ililisan. Tapos LED lit, may mga preventive maintenance schedule din sila sa ilang all appliances or equipment and vehicles. So, na ang himo sa Tacloban City. Kung palayuan pag-ibig nyo, Muntinlupa, ginasa sa SDGP. Kapil na itong sa city na itong mga bicycle lane. Pero kung mag-ano po mo business establishment, ang Robinsons, Jensen, Parang nasa 31st or 30th session namon na gi-refer na ning ordinance man nga gi-author sa Liga President naton, the Green Interventions Ordinance nga napaloob po dito ang incentivizing hindi lamang sa municipal premises kundi gisalin na niya dito ang para sa mga commercial business establishments. Dito na nabutang gid ang mga incentivizing na mas specific pa gid on top sa senior ordinance. Kay ang aton nga current ordinance nga ginaistoryahan subong may ara na sang incentives nga na-provide gid ang sanggunian through the wisdom of our author, Honorable Villarreal. Pero may gindugang pagid nga isa ka policy ang aton nga Liga President, that is the Green Interventions Ordinance nga base matakel na pod once makapasa na sa committee ba kay parang gina-schedule ba yata ang committee meeting no para dito. So, namin na may ara kita pang kuhaan sa mga inspiration, kabatas na noon may parehas sa Takurog, pareha man sa Muntinlupa. And somehow, So ari that naman po does sa it mean atin. na after the QR code to this league, we're going to go sa Tungilog? Hambal ni Ma'am Doseo, good to go na gid ning aton nga ordinance. Okay. No? Ari na siya tanan diri. And if ever man may mga idugang, kay na-discuss na na-tackle naman, broader naman ang ordinance naton, the implementing rules and regulations from the executive department is already feasible To follow. so far. Of course, there is the impact on the energy conservation and protecting government funds through this program. But of course, I believe that the greater impact of this is on the environment. So, on the point of view naman ng ating kabatas na conservatives, in what ways that this measure can contribute to climate resiliency and environmental protection? Yung ating national climate mitigation effort, this measure will help kasi yung ating paggamit ng energy kabatas, kung tingnan natin, the less energy used is less pollution released into our atmosphere. So yan ang mga malalaking impact when it comes to climate mitigation. So, yan ang natulong ng ating ordinance kabatas. Kaya yes, ma'am, batas na din. Gusto ko lang didagdagan kay mention na niya itong climate change. So, di ba may local climate change sa Future plan. Dito daan, ginag-assure dito ang inyong gas emission, carbon emission. So, dapat ang hindi nato i-reduce ang carbon footprints. Yes. So, kung diri sa inyong ordinance, kay part na diri nga magamit sila itong mga LED, nakakontribute na din ka mo nga ma-lower din siya ang global na nga problem na to ha, sa katong carbon emissions sa LED. So, nagkuha na niya ang inyong ordinance, nag-support na siya sa inyong mga efforts sa LCCAP na ano siya ba, nasugdan na. Thank you, Ma'am. Thank you sa pag-acknowledge sa contribution nato. Yeah. Of course, from the drafting and to the implementation of this ordinance, the challenges goes to the implementing process. From the author's point of view naman, kabatas na Vice Mayor, what our author foresee as in terms of implementation of this ordinance, mga challenges, and how can we address this? Kabatas, ang isa sa hagit sa pag-implementa sa mga ordinance, mao ang kakulangan sa kahibalo sa publiko o lack of awareness, o public awareness. So
So kinahanglan sa LGU o sa barangay magtinabangay nga maghimo og IEC campaign. Importante kaayo nga masabtan sa katawan ang pagtipid sa kuryente. Ikaduha, mao ang limitado sa budget. Kinahanglan pundo ang lokal nga gobyerno para makapalit og mga energy efficient nga mga kagamitan or teknolohiya sama sa solar panels, LED lights, solar street lights. Apil usab ang mga teknolohiya sa mga automatic nga dili lamang makatabang sa pagtipid sa kuryente, kung dili makatabang usab nga dili dali maguba ang atuang mga appliances o mga gadgets. Ang ikatulo, kabatas mao ang behavioral change. So lisod usbon ang nandan nga habit sa tao. So kinahanglan gyud nato nga magpadayon o kandak o IEC campaign. No? So muhatag po tag recognition o incentives para ganahan mo mamina o mo appeal o mo partisipar ang katawhan para musunod sila sa ato ang pulisiya. So ang ikaupat, kabatas mao ang monitoring o enforcement. Importante kayo ang regular nga monitoring system aron nga makita nato kung nagsunod ba ang opisina, barangay, mga negosyo sa ato ang gihimo nga ordinance. O ang proper nga enforcement para makita sa publiko nga seryoso gyud ang LTO sa pag-implementar sa mga ordinansa. Kinatibukan kabatas, pinaagi sa edukasyon, sapat ka pundo, kooperasyon sa komunidad o sa epektibong monitoring, mahimong magpuson ang implementasyon sa energy conservation ng efficiency ordinance kabatas. You did mention about recognition and initiatives. I know from our kabatas na Caps Weekly may ganang nag-wear there who is also my co-content creator. Are there any available incentives or recognition to our barangays or the community in general who demonstrated exemplary energy saving practices? Based on our ordinance, makita nato siya sa Section 9, the municipality shall recognize barangays, schools, and businesses and households with exemplary energy-saving practices through awards and certificates. Naistoryahan na mo kanina, Vice, before nagsugod, we can also suggest this to our local chief executive, no? May include siya during Gawan Parangal, kung kinsa itong mga establishment, school, or barangay na nag-practice yun of energy conservation. As mentioned po sa ato ang pinalagang Vice Mayor ganina, pinaanatay ginapropose na ordinance for the Green Intervention Ordinance para mas enhance yun nato ang paghatag o bili nga ang ato ang pinalangga ng munisipyo aside sa para sa giingon ganina ni Konsehal Gunggong makatipid ta, dili ta magubaan o mga gamit. So mas magtudluan yun nato ang katawhan sa malumon paano matagaan og bili ang ginagamit nato nga adlaw-adlaw like electricity na dili siya ma-abuse ug mas makatipid ang household, ang barangay, and the whole community of Malumon. Ordinary household meaningfully contribute to the success of this energy conservation program. Dako ang matabang sa ordinaryo nga mga panimalay kasama sa pagbuhat ng maayo nga habit sa adlaw-adlaw. Una, ang switch off o unplug appliances kung dili na gamiton. Kinahanglan nga atong ligayan ang standby power consumption kay usani sa mga hinungdan nga nagausita o konsumo sa kuryente. Ikaduha, paggamit og energy efficient appliances na mas maayo gamiton ng LED lights o mga appliances nga dunay DOE energy level. Pinalikayan nato ang paggamit sa mga tradisyonal o daan nga mga suga o appliances na usog mukhaon kuryente. Ikatulo, pagpahimuno sa natural nga kahayag ug hangin. So, kung mahimo, amplihan nato ang ato mga bintana para mosulod ang natural nga kahayag ug hangin aron dili kita permi magsalig sa kuryente. Ikaupat, kabatas ang pagsuporta sa renewable energy. No, para dili ta magsalig sa kuryente permi. So, magamit yun ta og solar light ug gamay nga mga solar panels. Ikalima, ang pag-appeals nila sa mga community campaign, especially ang IEC campaign, para masabtan yun nila kung unsa ka-importante ang pagtipid sa kuryente kung sa mga epekto ani. Sa kinatibukan kabatas, pinaagi sa disiplina o kooperasyon sa matag panimalay, dako ang mahatag nga tabang aron magmalampuson ang ato ang programa sa energy conservation diri sa municipality sa Manila.
that is coming from the former board of director of the Socotek. Socotek. Siya mismo ang naghahambal nga mag-conserve gid sa Yes. energy sa electricity. Ano nangyayari sometimes, naka-on yung aircon natin, naka-on yung TV, naka-on yung refrigerator, naka-on yung cellphone. Sabi nga ni Ma'am Analita, ginagawa natin parang sounds lang yung TV. Ang tala yung mata natin Nasa cellphone naman. Which, ano ba talagang gusto natin panoorin? Oo. Ang view sa TV or ang sa cellphone? Decide. Tama talaga. Simple things, but Yes, kapag sabay-sabay natin ginagawa yun, maybe there's some kind of overloading of supply. No? Parang nangyayari, nagkakaroon ng pagputok ng tinatawag natin na transformer. So, the same, almost related question, Ma'am Annalyn. In your view, as our DICT officer, how does energy efficiency contribute to good governance, fiscal responsibility, and sustainable local development? Of course, siyempre SGLG award yung mo, di ba? Yes. Ano sa good governance and always itong inyong beyond compliance always. Ibalik ko itong akong na statement na it's more than beyond compliance, it's more of governance strategies. Kung i-istoryahan na ito ang zero good local governance, isa yun na siya sa governance area, financial administration and accountability. And then sa environmental stewardship, covered din siya sa governance area na ginapangita sa SGLG. So, balik-balikon din ako yung requirements sa LGU na nag-specific dito sa RA 1128. Ang preparation ninyo sa local energy efficiency and conservation plans. So, dali sa paghimo ninyo sa plan, na-institutionalize ninyo ang energy saving na measures and ma-ensure ninyo ang accountability in governance na ulit-ulit ginamention ni Konsihal Asgapo. Yes. So, meaning, kung good governance, nag-create na ng trust sa atong community. Naapyo diri ang ining kung diskutan nato ning sa resource management, efficient use of electricity, dinaano ninyo inyong stewardship sa mga kinaiyahan, di ba? Another is yung resilience. Ito i-mention ninyo na kung energy efficient systems, prepare na ang mga appliances. So, ma-reduce na ang inyong vulnerability sa power shortages, di ba? And climate impacts. Kanagit ang pinaka-importante. Gamay lang na siya ng mga ginahimo, pero ang impact niya dako. Then, syempre, ang inyong innovation, mag-isip, mag-ikaw mo kung paano nyo ni ma-implement na ordinance. So, another is the community engagement. Makaano yun directly benefit it sa inyong ordinance ang katauhan. Siyempre, ang pinaka-main purpose man sa good local governance is, mahatag natin ang general welfare sa katauhan. So, congratulations. That is Section 16. O, di ba, ano na yung gina-istoryahan, pero good governance Yeah. din siya. Salamat. Thank you so much on this from the DING point of view. Of course, we cannot miss this moment. From our own Vice Mayor point of view naman, Honorable Vice Mayor Cabatas na Desa, how does this ordinance also reflect the municipality's commitment to sustainable and responsible governance? every year, because of the institutionalization of our program review, we call it the mid-year and the year-end performance evaluation review or program implementation review or PIR ordinance. Gina-present sa Local Finance Committee ang dalagan sa pondo sa gobyerno, ginapakita sa aton kung diin nagamit, apilman kung ano ang mga programa, kag kung ano ang mga impact sa aton nga bawat barangay sa siningang programa. So there's a regular evaluation of programs. Nagtutok kita sa kung ano ang mga poverty alleviation programs natin para makita how responsive we are in terms of governance to our 31 barangays. However, because of this crisis or tension that we are facing right now, wala man gin tunong gid, pero daw na tunong. Nga habang nagkaroon sa global tension, na timing man nga may ara kita nagawas ng ordinansa pinaagi sa mga maalamon ng mga konsehal sa Malungon. And ini nga ordinansa authored by
the former board of director of Socoteco 2, Honorable Villarreal, timely kaayo nga habang nag-anticipate kita sa isa ka dako nga problema sa crisis sa fuel, sa electricity, may na-come up na amuni na ordinance. Local Government Unit of Malungon, through this ordinance, reflects a strong commitment in the efficiency of our usage of our facilities. I agree with Honorable Erwin Asgapo that public office is a public trust. So hindi naton sayangon ang pagsalig sa katawhan sa aton, magpakita gid kita sa ehemplo sa aton nga mga katawhan kay gadako ang bayronon sa kuryente, nagbahal ang bayronon sa krudo kag gasolina, tapos ang gobyerno hindi magtipid. Paano pud naton mapapati ang aton nga katawhan nga sila magtipid man kung kita mismo diri wala nagatan-aw sa garastuhon sa aton nga gobyerno. That is why sa tan-aw naton ini nga ordinansa very important because we are leading by example in reducing energy consumption, in lowering operational cost, as well as minimizing environmental impact. Para sa gihambal kay ina ni Konsehal Erwin Asgapo nga carbon emission. So ito ang mga tumong nga importante kag nagapakita na seryoso ang Local Government Unit of Malungon through the leadership of Mayor Bongbong Constantino and in support of the Sangguniang Bayan para sa amuni nga mga pamalawi. Some advice. And in finality, mga kabatas na Tessa, what message would you like to convey not just to our municipal employees, not just to our barangay officials, 31 barangays of the municipality, but in general? Sabi kanina sa introductory statement ko, ang bulan sa Marso, Women's Month celebration. Pero sa mga wala po nakabalo, pag wala nakasali sa aton nga fun run to March 1, March is also a fire prevention month. So, naghangyo gid ako sa mga empleyado sa munisipyo kag sa barangay, apil man sa mga opisyal sa munisipyo kag sa barangay nga ugta naton ang pag-implementa kag pagsunod sang sininga ordinansa, the Energy Conservation Ordinance of 2025 is not just a mere requirement but a shared responsibility para masigurado naton nga may sustainable kita nga programa kag may ara kita sa ma-share man nga maayong wasdamlag sa aton nga mga umaabot pa nga henerasyon. As I have said earlier, ginatan-aw naton nga wala nasayang ang kwarta sa gobyerno halin sa katawhan. So, in compliance with the mandate of the national government and particularly the DILG, gusto naton makita nga sa pag-implementa sa siningang ordinansa may ara sang 10% or more reduction sa aton nga consumption sa fuel, consumption sa electricity, consumption sa aton nga mga supplies. Kay kung hugtan gid naton ini, kag kung ang aton nga aircon usage mag-set kita nga dapat hindi magdubo sa 24 degrees Celsius to 25 degrees Celsius, dako na ang ma-contribute naton sina. So kung may arapod kita sa mga panahon nga hindi na kita tungod sa kamahal sang aton nga bayronon sa krudo subong kag sa gasolina mag-increase sang 9 pesos sa krudo kabatas. Yeah. Pila ang sa gasolina? Daw ara yata sa 4 o sa 5. So pagtaas ang aton nga bayronon sa krudo kag gasolina, might as well mag-carpooling kita. Kasabot na gani kami ni Konsehal Asgapo kami ni EBC President Sweetly may galang mag-practice kami liwat sang kabayo. Kag si Konsehal Bongbong ma-bike siguro ni. No, ma-bike. So ko e-bike. So pinaagi sa mga amuni nga mga innovation or initiatives mas magnubo ang aton nga mga bayronon and at the same time magiging healthy pa kita and also makatipid tungod sa pag-address po naton sa mga problema subong nga ginaatubang sa hindi lang sa Malungon
kundi sa tibuok nasod sa Pilipinas, apektado gid kita sa global tension po nga nagakatabo. So ang akon lang gid nga hangyo sa tanan nga mga kaupod namon nga sulubuhon sa gobyerno, halin man sa barangay, pakadtuman sa munisipyo, and even sa mga nagapamatik nga miyembro sa nagkalain-lain nga hutong labi pa sa mga national government agencies, updingin nyo kami sa pagduso sa sini nga ordinansa, pag-implement sini sa matarong kay balik-balikon ko sa pila na ka-episode, all of the ordinances enacted and passed with the Sangguniang Bayan, hindi ni para sa among personal nga interest. Ini para sa general welfare sang katawhan kag kung ano ang makamaayo, kag kung ano ang nararapat para sa saktong paggobyerno, amo na ang amon nga trabahoon kag bandayon. So much, kabatas na Vice Mayor, Honorable Attorney Maria Teresa Garibas Constantino. Of course, I believe that is the conclusion of our discussion for today's Talakayan sa Sangguniang Bayan. On behalf of our 16th Municipal Council, I would like to thank our special guest, Ma'am Annalyn Maseo, our Operation Manager sa Department of Interior Local Government here in Sarangani, and of course, even in Region 12, pinagkalaki yung scope ni Kabatas na Ma'am Annalyn Maseo, and of course, the presence of our special guest councilors, Kabatas na Honorable Erwin Escapo, thank you so much. Kabatas na Liga President Sweetly Galan Lacorder, thank you so much, Kap. And of course, the author himself, Kabatas na Honorable Markinson Villarreal. And as we close today's discussion, mga kabatas, we are reminded that this ordinance is more than just a policy. Sabi nga ng ating Honorable Vice Mayor Kabatas Montesa, it is a shared commitment to a sustainable and responsible future. Let us all take part in making energy efficiency a habit, not just a requirement. Because when we save energy today, we secure a brighter and more sustainable tomorrow for our community and the generations to come. This has been your Kabatas, Konsehal Victor Mosquera Padernilla, reminding everyone that responsible energy use is a responsibility we all share. Maraming salamat po sa lahat ng ating followers at taga-panood, taga-pakinig. Let us continue working together for a greener and more energy-efficient future. Hanggang sa muli natin pagkikita mga kabatas, at sa susunod na episode ng ating Talakayan sa Sangguniang Bayan. Mabuhay tayong lahat, subida malungon.